May pinapabuti niya. Good afternoon. Hello everyone. Welcome to my vlog. Ayan mga ka-BSK, dito pa rin tayo. Joyce Farm, Zambales. Ayan, at yan si Myrin. Ang asawa ni Daniel, nagpapakain ng mga hayop. Ayan ang sisigla na ng mga hayop ko ngayon. Mukhang nabubusog. Ayan si Myren, ay inikutan niya yung mga pabo para mabigyan ng pagkain. Hindi na maaabot dun yung ating camera. Ayan, gamit natin yung CCTV. Kaya yan yung ating mga Peking duck, nahaluan na nila yung mga duck talaga. Kita mo, ang lalaki na. Lumaki ang kanilang mga lahi. Yan yung mga duck na original, nalahian na ng Peking duck. So kaya ang haba na nila. Ayan po, at yung mga manok din natin doon. Ayan, nakaparting kulungan po yan. Ayan nakapaikot ng cyclone wire saka ng net. So ayan bumalik pa si Myrin para magbigay ng pagkain uli. Suguran na naman yung mga ating Peking duck at mga bibi. At tapos ayan na po, pinikap na sa sugahan yung ating mga kambing. Ayan po sila. Tatakbuhan na yan sa loob ng kulungan at kanya-kanya na sila ng pwesto. Alam nila kung saan sila nakapwesto, kung anong room. Mga kambing nakikigulo-gulo sa ayan ayan na yung 4 dumating na. Ayan. Ayan na, hinatid na doon sa kulungan. Nagtakbuhan na lahat. Ayan na, kanya-kanyang takbo na sa kanilang mga selda. Sa kanilang mga room. Ayan ating kambing. Ang natira sa disaster. Ika nga sa peste. Yan, dami namatay nung last year. So sana dumami, buntis na yung isa. Sana mabuntis pa rin yung mga ibang babae para naman makabawi-bawi. So yan, nandiyan pa sila sa loob ng kulungan at pahapon na kasi. Kaya kinuha na sila sa sugahan. Ayan na naman, siguradong nabusog yan dahil sa dami ng damo. Ayan, pati yung ating mga hayop, yung mga bibi at Peking duck, ay busog sila. So medyo pinakain din sila ng yung sapwa ng saging, gustong-gusto nila ginayat ng maliliit, tapos sinaluan ng konting feeds. Yun, kain sila yung mga baby.
tuwa. Pati gansa. Yan. So ngayon, meron na tayong CCTV dyan na anytime pwede tayong mag-video sa kulungan ng ating mga livestock. So yan, yung doon sa baba niyan, merong dalawang sa yung silong niya ng bahay ng kambing na yan, meron doon na iwan na dalawang gulong na nailagay doon sa ilalim. Hindi ko alam kung sinadya o ano, pero puno na po ng iklog, marami na pong iklog. So yun, at nagatid ng tubig naman si Myrin sa ating mga kambing. So yun, yan no, nagsasalin siya ng bagong tubig. So yan, medyo dumidilim na rin, ka-BSK. Tapos na rin pakainin yung mga hayop. Ayan, yung mga bibi, naglakihan na yung mga lahi nila dahil sa Peking duck. Ayun, naasawa na naman yung yung isang bibi, yung Peking duck yata yung yung humahabol. Ayan mga ka-BSK, ayan, samahan nyo kami, panuorin nyo yung mga hayop, napakasigla po nila. At yan si Myrin, hatid siya ng tubig ng mga kambing. Ayan, medyo padilim na rin. Ayan, medyo masigla na yung mga bibi at nakakain na po sila ng gusto. Ayan, tara po, samahan nyo kami hanggang matapos po to at makita nyo na sang katerba po yung iklog. Ayan. That's wonderful. Tell him thank you very much for inviting me tonight.
mga ka-BSK, kung mapagmamasdan nyo, yung Bengala lang andun dun sa kainan. Hindi makalapit yung mga bibi. Hindi makalapit. At yun, yung 4 na Bengala nakabantay. Kada merong lumapit, hinahabol niya. Tinutuka niya. Ayan, nakita nyo, di ba? Yan, kaya kailangan ilagay na sila sa kanilang kulungan para makapagparami rin tayo. Para mangiklog sila doon ng solo. Ayan, sila takot sa kanila lahat yung mga hayop. Kasi masakit manukayan, matalim yung kanilang mga tuka. So, yun. Ayan, nakita nyo, walang makalapit. Yung pagkain solo nila. Di ba? Kaya kailangan natin silang ilagay sa kanilang kulungan para sama-sama sila at hindi na nila maistorbo yung ating mga bibi. At takot sa kanila lahat. Nakita mo yung bibi, napakarami, hindi makalapit dun sa kanila. Kaya mabubusog muna sila todo bago makakain yung ibang bibi. Yan, ayan, kahit na malayo, nahabol niya talaga . Kita mo? Lakas talaga nilang manakot. Ayun, wala na makalapit. Wala na makakain. Pero pag may tao, yan, takot sila. Ayan mga ka-BSK, tignan nyo yung yung Bengala. Ayan, 4 na Bengala po yan. Wala po silang hintong habulin yung mga ating bibi. Sila po ay kinakatakutan ng mga bibi dahil sa tulis ng tuka nila. Nasasaktan po yung mga bibi. So, kaya yan, kumpul-kumpul po sila. Hindi sila nag-iiwanan. Kaya kung mayroong papasok dyan na ahas, hindi uubra sa kanila dahil siguradong papatayin nila yan. Yung mga ahas, kung may pumunta man dyan. Kaya takot yung mga ahas pagka humuni na yung Bengala. Kasi alam nila, habulin sila niyan. Ayan, kaya kailangan natin makulong na yung mga Bengala para makaipon tayo ng iklog at hindi niya istorbohin yung mga kanyang kapwa livestock sa loob ng Joy's Farm. Ayan po. Tara, at gawin naman tayo sa banda rito. At yung kanilang iklog ay ipapakita ko po sa inyo. Napakarami. Tara po, samahan nyo kami. Ayan mga ka-BSK, bumalik si Marlene para lagyan niya pa ng pagkain yung mga bibi. At yan, pumasok na rin yung ating mga kambing. Natapos na sila isoga. So tatakbo yun sa loob ng kulungan at magkakanya-kanya sila. Alam nila kung saan sila nakapwesto. Ayan, sabi ko turuan ng ganun.
Ayan, at yung iba gusto rin kumain ng, ayan no, yun yung 4 na kambing pa. Yan, bali 6 lang po yung natira. Ayan no, ang laki niya no. Ayan no, magsusungayan pa silang dalawa. Ayun, ayan, panik na sa loob. Kanya-kanya na sa pwesto niyan. Alam nila kung saan sila. Ayan, mga ka-BSK. Yan ang mga ka-BSK. Hanggang ngayon, sila pa rin ang naiwan. Yung mga Bengala. Sila pa rin ang siga. Ayan sila pa rin ang nakastay doon sa kainan. Ayaw nilang pagbigyan yung mga ibang baby. Ayan, inahabol nila pagka talagang inaagawan sila sa pagkain. Parang ay mga bibi nanahimik na. Siguro yung mga Bengala niyan talagang busog na busog yan. Tignan mo, sila lang ando doon, naiwan kanina pa. Ayan, hindi makalapit yung mga bibi. Talagang hinahabol nila kahit na gansa. Kahit na alam nila malaking gansa. Natakot sa kanila. Ayan hinahabol.
Oh, tinan mo. Yung gansa, laki-laki. Dinamba niya. Di ba? Laki-laki, oh. Yung gansa. Takot sa kanya, oh. Pero sa tao, takot yung bingala. Tahimik sila pag lumalayo. Pag tao. Pag kapwa hayop, lumalaban sila. Sila ang siga talaga. Makita nyo. Sila lang naiwan talaga doon sa kainan. Ayan mga ka-BSK. Yung bingala talaga, ang nila, masyado silang matapang. At napakatalim ng tuka nila kaya takot yung mga baby. Yan, pati manok. Nasa loob yan ng kulungan. Pinalabas ko dahil nga yung mga manok kawawa. Talagang hindi makalaban yung manok. Kahit sasabungin yung manok, hindi makalaban. Talagang takot. Masakit manok nga. Matalim. Masyado. Yan, mga bingala. Ayan mga ka-BSK, kita niyo yung itlog, oh. Yung sa ilalim po ng yan, ng kulungan ng kambing. Ayan, tinatakpon po nila ng pagka sa gabi kasi baka maihan po ng kambing yung mga itlog. Sayang, ang dami. Ayan, mga itlog, nagkasabay-sabay sila mga itlog. Yung caretaker hindi alam anong gagawin. Nabigla siya dahil sa dami na itlog. Nagsama-sama sila mga itlog, so mahirap mapasa. So kailangan gumawa pa ng itlogan ng manok at damihan pa. Tignan niyo, malaki pa rin mo. Namuhay na. Napakarami itlog. Ang problema lang, hindi ito mapipisa ng maganda yan. Dahil halo-halo na po yan. Iba-ibang araw. So, yan. Ka-BSK, yan po yung dami ng itlog. Yan. Tapos dito, yung naglilingling dito. Yung nangyari, may napisa na siya. Pero yung iba, hindi pa. Kasi nga halo-halo.
iba-iba. Iba-iba yung ano na nangingitlog sa isang pugad. So, sabi ko, gawa ng panibagong pugad. Ayan mga ka-BSK. At nakita nyo, ang daming itlog, no? At yan naman po yung inaabunuhan, pinatubigan. Yan po yung talong. Ayan. Medyo lumalapad na yung dahon nila. Medyo na late po sila dahil yung ating caretaker hindi alam ang gagawin. So ayaw din niya makipag-contact, ayaw niya mag video. So wala, naka-stuck tayo para-pareho. Buti na lang yan, si Daniel nakakausap matino sa kay asawa. So yan, at yung sa dulo niyan dinadamuhan pa. Yan, dinadamuhan pa nila para malinis. Yan mga ka-BSK, dito lang po muna. At maraming salamat po sa inyong panonood at tiwala. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo kung saan man kayo naroon. At kita-kita tayo sa susunod na upload. Yan, maraming salamat po. Ingat po and God bless. Bye-bye.